Pa-subscribe naman po and click the bell button to get the latest update from my vlog. Magandang araw po again sa inyong lahat. Welcome again to my YouTube channel. Dito na naman po tayo sa ating rooftop urban garden natin dito sa Metro Manila. Ito pa yung mga tanim natin. So may mga kamatis tayo dyan, sili, talong, mga iba pang mga gulay, alokbate, kamote, at kung ano na pa. Yung episode na po na ito ay tungkol sa pagpupurun natin ng mga eggplant and tomato flowers natin. Particularly po to sa mga plastic or pot plants natin dito sa rooftop. So may mga tanong po na advisable po ba na mag-prune ng eggplant or tomato flowers sa ating garden, particularly kung nakatanim siya sa paso o plastic container? Para sa akin po ang sagot po dyan is advisable naman po, but it depends sa stage ng plant natin. Kung yung tanim natin is on growing stage pa or vegetative stage, or yung sa flowering stage, or yung nasa later stage na siya. So sa early stage pruning or vegetative pruning, ito yung pinipins po natin yung mga first few flowers bud dito. So meaning po niyan, nagbabawas po tayo ng bulaklak sa tanim natin. Yung isang branch po minsan merong 4 na bulaklak, and babawasan muna natin yung 3. So isa lang muna yung palalaki natin para ma-encourage yung plant na mag-focus po yung energy niya sa pagde-develop ng stronger na root or ugat, and then yung maging matibay yung stem niya. So pag pinaprune natin ito during the early stage pruning, magiging robust po yung plant natin to be capable of supporting larger harvest in the future. Yung later stage pruning naman po is pag-remove po ng mga excess na flower niya para matulungan yung plant na makonsentrate yung energy niya sa development ng mga mas konting bulaklak. So yung mas konting bulaklak para magiging quality po yung bunga niya, and mas malaki po. So aside po sa pruning ng bulaklak, nagtatanggal din po tayo ng sucker. Yung sucker na po, ito po yung small na shoot o maliit na talbos na tumutubo sa main stem saka sa branches sa may pagitan po niyan. So ginagawa po natin to para mag-concentrate yung tanim natin sa pagbubunga niya. So ito po yung sample ng pinching or pagtatalbos natin ng excess na bulaklak sa early stage na talong natin. So meron siyang 3 bulaklak, and tanggalin lang po muna natin yung 2 bulaklak para ma-maintain po natin na maging matibay yung root system niya, saka tumibay din yung stem niya. So try din po natin tong isa uli sa tabi niya. So meron siyang 4 na flowers sa isang branch ng bulaklak. So ang gagawin natin dyan, i-maintain lang po natin yung isa, yung pinakababa niya, and then all the rest tanggalin po muna natin. So ayan po, nakat na po natin.
So ganito rin po yung ginagawa natin sa mga kamatis natin para maging pare-pareho po yung size ng bunga niya. So pag namulaklak po yan at nagbunga, mapapansin po natin pag hindi natin na-prune, may malalaki po and then may naiiwan na bunga. So ang ginagawa po natin dito ay nagbabawas din po tayo ng flowers niya. So para even yung size ng bulaklak niya and then mas malaki and quality po yung bunga na maiiwan sa kanya. Oo nga po pala, so nagpo-pruning din po pala tayo kasi limited yung sustansya na nakukuha niya sa lupa dahil nakatanim lang siya sa plastic container. Unlike kung nasa lupa siya mismo, marami siyang pagkukuhanan ng mga nutrients. Pero pag nasa paso lang siya, dependent lang po siya kung ano ang ibibigay natin na fertilizer para sa kanya. So in summary po, ang advantage ng pruning is to improve yung size ng bunga niya. So by limiting yung number ng bunga niya, yung remaining bunga na maiwan natin dyan sa tanim natin ay makaka-receive po ng more nutrients. Pag maraming nutrients na matatanggap, so yung bunga po natin ay mas malaki po. And it promotes yung plant structure. Magiging strong po yung plant structure niya. So early pruning nagpo-promotion ng stronger foundation ng tanim po natin. So titibay po siya, hindi siya lalatoy-latoy. And then sa pagpo-pruning po natin uli ay nakaka-increase po ng air circulation sa ilalim. So improves yung airflow sa ilalim ng tanim and ang marireduce po yung mga pagtira ng mga insekto saka mga fungal disease. So in summary po, pruning sa mga tanim natin kagaya ng eggplant and tomato is beneficial po sa tanim natin. Also po, mapapansin po natin na ang ginagawa po dito is tinatagtag ko po yung mga tanim para ma-pollinate yung mga ibang bulaklak niya. Ito yung mga tanim po na talong, kamatis, sili ay self-pollinating plant. So meron siyang male and female na may egg siya, saka meron siyang rito para ma-pollinate po siya. Pwede siya mag-pollinate na mag-isa lang siya. So tinatagtag po natin yan kung wala mga insekto na pupunta dyan para ma-pollinate po natin yung mga bunga niya and then mas productive po yung tanim natin. So hanggang dito lang po muna and thank you for watching. God bless po. Don't forget to subscribe to see more videos in the future and have a nice day po.